Nagising si Lucille na wala na siyang katabi. Napalabi na lamang siya dahil hindi man lang natuloy ang balak niya kagabi. Ba't ka kasi natulog? Galit na sad nito sa kanyang sarili. Hindi niya maiwasang di magalit sa sarili niya dahil bakit kasi siya nakatulog agad. Nahiya tuloy siya kay Archer. Bumangon siya para hinaplos si Archer at nakita niya itong lumabas sa isang silid. Napangiti siya dahil nakangiti ito sa kanya. Mabilis itong sinalubong. Good morning, honey. Nakangiting bati niya sa asawa niya. Good morning, how's your sleep? Tanong nito sa kanya. Hindi maganda? Parang batang sagot niya sa lalaki. Why? Kasi naman, tinulugan kita. Sagot niya kay Archer. It's okay, hon. Maybe tonight we can catch up. Saad ni Archer na kinatuwa niya. Ang buong akala niya kasi wala na talaga siyang pag-asa sa asawa niya. Pero ngayon masaya na siya dahil sa narinig niya. Ibig bang sabihin nito, may plano to para sa kanilang dalawa? Tanong na lang ni Lucille sa kanyang tanong. Sa kanyang sarili. Mag-breakfast muna tayo bago pumunta sa hotel. Saad ni Archer. Okay honey, shower muna ako. Gusto mo bang sumabay sa akin? Nakangiting tanong niya sa lalaki. Mauna ka na. Ihanda ko lang ang food natin. Okay. Masayang saad ni Lucille at pumasok na siya sa loob ng banyo para maligo. Nagmamadali namang lumabas si Archer para puntahan si Carolina at silang dalawang sabay na naligo. At ilang ligo ang ginawa nila kundi nag-quickie muna sila. Samantala, palabas na si Lucille sa silid nila. Mabuti na lang nakalabas na si Archer sa silid ni Carolina. Sabay kumain ng breakfast ng dalawa. Ngayong araw balak nilang mamasyal pero kailangan muna nilang mag-check-in sa hotel. Wala man lang kaalam-alam si Lucille na nasa kabilang hotel lang din si Carolina. Masaya at excited pa siya dahil ang buong akala niya masasolo niya ang asawa niya, lalo na ngayong nag-order ang asawa niya ng pagkain para sa kanilang dalawa. This is good, honey. Do you want to try it? Alok niya kay Archer sa kinakain niyang ice cream. No, honey. Okay na ako sa coffee ko. Sagot naman ni Archer. Okay po. Sagot niya, tinubos na ang ice cream na kinakain niya. Pagkatapos silang kumain, inayos na niya ang damit na isusuot niya. Pero ewan ba niya dahil bigla na lang siyang nakaramdam ng antok. Honey, pwede bang mamayang gabi na lang tayong mamasyal? Inaantok kasi talaga ako eh. Tanong niya sa asawa niya. Sure honey, baka pagod ka sa biyahe. Saad naman ni Archer. Thank you honey. Sabi niya tumiga na sa kama nila hanggang sa tangayan siya ng antok. Nakangiti naman si Archer habang nakatingin sa natutulog na si Lucille. Mabilis siya nagpalit ng damit para lumabas. Wala siyang pake kung magalit man sa kanya si Lucille. Hindi niya hahayaang maging masaya to. Mabilis siyang lumabas sa silid nila para puntahan si Carolina, para puntahan ang babaeng mahal niya. Carolina's POV. Ang ganda ng gising ko dahil katabi ko ang asawa ko. Oo, asawa ko pa rin siya. Kailangan lang naming palabasin na hiwalay na kami para na rin sa safety ko. Pinag-usapan naman namin na maayos at sinabi niya na sa akin ang dahilan niya, kaya pumayag na ako. Good morning, mi vida. Nakangiting bati niya sa akin. Good morning, love. Paos na bati ko naman sa kanya. Nawalan ako ng boses kakasigaw ko kagabi. Paano ba naman kasi hindi ako tinigilan ni Drew? Ang sakit din ng katawan ko ngayon. Gustuhin ko man uminom ng painkillers ay hindi naman po pwede dahil nga buntis ako. Mi vida, labas na muna ako. Babalik rin ako dito mamaya. Sabi niya sa akin at tinilikan niya ako sa labi. Okay po, sagot ko sa kanya. Lumabas na siya at ilang sandali lang bumalik na rin ulit kaya't ang ending sabay kaming naligo. Kahit masakit ang katawan ko, bumubuka ka pa rin naman ako sa asawa ko. Paano ba kasi tatanggihan? Kung siya yatang pinaglilihian ko. May maghahatid sa'yo sa hotel. Pupunta na lang kita mamaya sa room mo, mamasyal tayo ngayong araw. Nakangiting sabi niya sa akin. Love, baka masobran si Lucille na tulog. Sabi ko sa kanya. Don't worry, mi vida. Dahil last na to. Natatawa pang sabi niya sa akin. So mamamasyal din kayo? Tanong ko sa kanya. Opo, bukas. Pero I promise you na wala kaming ibang gagawin. I love you. Malambing na sabi pa niya sa akin. Hinalikan din niya ako sa labi kaya't napangiti na lamang ako. Okay po. Sagot ko sa kanya kahit na may kirot akong nararamdaman sa puso ko. Aamin ko nasasaktan ako pero naniniwala naman ako sa asawa ko. Konting tiis na lang magiging okay din na lahat sa amin. Ang kailangan ko lang maghintay at magtiwala sa kanya. Mahal na mahal ko si Drew at kaya kong tiisin ang lahat para sa kanya. Ganon ko siya kamahal kahit nang kapalit nito yung lihim kong pagluha. May sumundo sa akin dito at dinala sa isang hotel. Ang sabi sa akin, nasa
Kabila lang ang asawa ko, kaya naman nag-ayos na ako ng sarili at hinintay ko ang asawa ko. Na makapag-ayos na yung tumingin ako sa may glass wall at napangiti ako dahil sa ganda ng view. Siguro mas maganda dito lalo na kapag gabi. Saad ko sa sarili ko. Di ko na malayan na may pumasok sa loob ng silid ko. Nagulat na lang ako dahil may brasong pumulupot sa akin. Let's go! Bulong niya sa akin. Okay po, sagot ko sa kanya. Hawak kaming lumabas sa hotel room namin. Nagsimula kami sa pamamasyal at talagang masasabi ko na masaya ako na ito na ang pinakamasayang araw para sa akin. Akala ko ang sa islang isa sa pinakamasaya naming alaala, pero ito pala, dito palang pinakamasaya. Nawili kami sa pamamasyal kahit inabot na kami ng gabi. I promise ikaw lang, mi vida. Walang iba kundi ikaw lang. Te amo, Carolina. Malambing na sabi niya habang nakatingin kami sa Eiffel Tower. Mahal din kita, Drew. And thank you. Thank you for choosing me. Alam ko na hindi ako ang nararapat sa'yo. Alam ko na wala akong kayang pagmalaki sa'yo. Hindi man maganda ang naging simulan natin pero alam kong magiging maganda ang wakas natin. Naiiyak na sabi ko sa kanya. Just give me more time, mi vida. Aayusin ko to. Sabi niya sa akin at pinupunasan niyang luha ko. Love, may sasabihin sana ako sa'yo. Sabi ko sa kanya. What is it, mi vida? You're what, mi vida? Tanong niya sa akin at hinihintay niya ang sasabihin ko. Naparanok ako dahil kinakabahan talaga ako. Parang nalunok ko ang dila ko at hindi ko alam kung kaya ko bang sabihin sa kanya. Natatakot kasi ako sa magiging reaksyon niya. Nilalamig ang kamay ko sa kaba. Mi vida, anong sasabihin mo sa akin? Malumanay pang tanong niya sa akin. I'm pregnant. Nakapikit na sabi ko sa kanya. Mahabang katahimikan ang dumaan sa aming dalawa. Nang idilat ko ang mata ko'y nakatingin lamang siya sa akin. Hindi ko alam kung ano meron sa mga mata niya kaya't naparunok ako dahil bigla akong natakot. Sobrang lakas ng pintig ng puso ko. You're what? Tanong niya sa akin. I'm pregnant. Parang naiiyak na sagot ko pa sa kanya hanggang sa hindi ko napigilan ang mga luha ko. Nagunahan na silang bumagsak sa mga mata ko. Pregnant? Yes, I'm pregnant. At kung di mo siya kayang tanggapin ay okay lang. Biglang sabi ko sa kanya, at bakit ko naman yun gagawin? He asked me while rubbing his eyebrows using his finger. Ha? Bakit ko naman siya itatakwil? Yes, magiging daddy na ako. Bigla na lang siyang sumigaw kaya't nawalang lahat ng pangamba sa puso ko. Ang ganda ng ngiti niya na parabang ang saya-saya niya. Hindi ka galit? Wala sa sariling tanong ko sa kanya. Bakit naman ako magagalit? Tanong rin niya sa akin. Kasi diba ayaw mo ako mabuntis? Sagot ko sa kanya. No, mi vida, gusto ko. Gustong gusto ko. To tell you the truth, hindi naman birth control shot ang binigay ko sa'yo, kundi flu vaccine. Nakangising sagot niya sa akin. What? Di naman ako makapaniwala sa narinig ko mula sa kanya. Hindi mo alam kung gaano ko kagustong buntisin ka na, para hindi mo na ako iwanan. Nakangiti pang saad niya sa akin. Ibig bang sabihin masaya ka? Tanong ko sa kanya. Of course, ako ang pinakamasayang tao sa mundo. Mahal na mahal kita. Malambing pang sabi niya sa akin at tinalikan niya ako sa labi. Di ko mapigilan ang mga luha ko. Sobrang nasaktan ako noon pero ngayon marami ako nadidiscover sa kanya at nais ko pang alamin ang lahat. Nais kong mabigyan ng sagot ang lahat ng tanong ko noon. Don't cry. Baka umiiyak din ang anak natin. Sabi niya sa akin kaya lalo naman akong umiyak. Umiiyak ako hindi sa kalungkutan kundi sa kasiyahan. Takot ako. Takot ako na malaman niyang buntis ako pero hindi ko akalain na magiging ganito magiging reaksyon niya. Ibang sayang hatid sa puso ko na marinig ko na tinatawag niya itong anak namin. I love you so much. Thank you, love. Akala ko hindi mo matatanggap ang anak natin pero masaya ako kasi mahal mo rin siya. I love you both. Let's go now. We need to celebrate. Nakangiting sabi pa niya sa akin. Can we take a picture first? Tanong ko sa kanya. Of course, mi vida. This is our first trip at marami pa tayong trips na pupuntahan. Nakangiting sabi niya sa akin. Basta't ikaw ang kasama ko, walang problema sa akin. Sasama ko sa iyo kahit saan, sabi ko sa kanya. We took pictures bago kami pumunta sa isang sikat na restaurant. Alam ko malaki ang ginastos niya pero gusto raw niyang maging memorable ng first date namin. We make it as our first date, lalo na ngayon, nabuntis ako. After our dinner, bumalik na kami sa hotel at katabi ko na siyang natutulog. Sa totoo lang, nag-aalala ako kay Lucille dahil palagi na lang ako nitong pinapatulog. Kinabukasan, nagpaalam siya sa akin na sasamahan lang niya si Lucille at nangako siyang wala siyang gagawin na masama
At pinayagan ko naman siya dahil malaki ang tiwala ko sa kanya. Third person's POV. Honey, what's happening to you? Bakit palagi ka nalang tulog? Hindi tuloy tayo nakalis kahapon? Tanong ni Archer kay Lucille. I don't know, honey. Baka pagod lang ako sa biyahe. Sana today matuloy na tayo. Ayoko na masayang na naman ang isang araw na hindi kita kasama. Saan pa nito sa lalaki? Ikaw lang naman ang hinihintay ko, honey. Kunwaring sabi ni Archer. Let's go na. I need some coffee para naman magising ako. Nakangiti pa niyang hinila si Archer papalabas sa hotel. Samantala, tahimik na babae naman ang kasama ni Archer. Pero, para sa kanila mas maganda si Carolina. Nagkatingin na lang ang mga ito na para bang alamang nasa isipan ng bawat isa. Buong araw na namasyal sina Archer at Lucille. Nag-hire pa siya ng paparazzi para lang kumuha ng mga litrato upang patunay na masaya naging honeymoon nila. Thank you, honey. I'm super happy right now. I'm happy na ikaw ang kasama ko. I love you, honey. Malambing na sabi pa niya sa lalaki. Me too. And I love you. Saad na rin ni Archer. Gabi na nga sila nakabalik sa hotel para kunin ang mga gamit nila at hindi ito alam ni Lucille. Wala na rin si Carolina sa hotel dahil nandoon na siya sa private jet ni Archer. Honey, kailangan ba talaga natin bumalik sa Philippines? Kasi naman nagsisimula pa lang honeymoon natin pero uuwi na tayo. Hindi pa nga tayo nagtatalik. Saad pa nito sa kanya. Marami pang next time, honey. I have an emergency sa work kaya kailangan na natin bumalik. I am so sorry, honey. Okay, but can we do the quickie here? Direktang tanong niya sa asawa niya at saka lumabas. Shit, that woman. Inis na bulalas niya habang nasa labas ng hotel room. Mabilis namang sumunod si Lucille sa kanyang asawa at naging tahimik pa ang biyahe nila. Papunta sa private jet ni Archer. Pagpasok nila ay nakain na mga pagkain. May kasama na silang isang babaeng nakasuot ng face mask. Ito ang nag-ayos ng mesa nila. Habang kumakain sila, nakatuon lang atensyon ni Archer sa babae. Honey, bakit pa niya kailangan magsuot ng mask? Tanong ni Lucille. Bigla siya nagkaubo kaya di siya po pwede magtrabaho ng walang suot na face mask. Baka mahawa tayo sa kanya. Sagot ni Archer at pasimple niyang hinawakan ng kamay ni Carolina dahil nakatayo to sa tabi niya. Bakit di na lang siya pinalitan? Sayang lang ang binabayad mo sa kanya. Let's not talk about her. Can you stay away from my husband? Masyado kang malapit sa kanya. Sigaw ni Lucille kay Carolina. You don't need to shout, Lucille. Naririnig ka niya. Biglang sabi ni Archer. Nakakainis lang kasi ang lapit niya sa'yo at may karapatan naman ako, di ba? May karapatan naman ako sa pag-aari ko. Yeah, because you are my wife. Pero can you please relax kasi masyado kang mainit. I don't want to stress myself right now. Saad ni Archer sa kanya. Sorry honey, I'm done. Tumayo na si Archer at pumasok na sa kanilang silid. Mabilis din naman siyang tumayo para sandan ito. Pagpasok niya sa kanilang silid, may nakanda ng alak sa mini table. Lumapit siya at kinuha niyang wine glass. Ilang sandali pa ay bumukas ang pintuan ng banyo at lumabas si Archer na nakatapis lang ng towel. Kaya naman bigla na lang napainom si Lucille ng alak habang nakatingin kay Archer. Umupo siya sa kama. Lumapit si Archer at may hawak tong tela. Alam sana niya, pero mas pinili niyang sundin ang nais ng kanyang asawa. Let me shit you real hard tonight, honey. Pabulong na sabi ni Archer at tinakpan niya ang mata ni Lucille. Ilang sandali pa ay may labing lumapat sa labi niya. Napakapit pa siya sa matipuno nitong katawan. Nakadagdag sa excitement niya na hindi niya nakikita si Archer. She finds it really hot and wild hanggang tuluyan na siyang inangkay ng lalaki. Nagtataka man kung ba't hindi ito nagsasalita, mas pinili niyang namnamin na lamang sarap nito. I love you, honey. I'm coming. Hiyaw niya bago siya mawala ng malay. Good job. Saad naman ni Archer na kasama niyang lalaki na ngayon malawak ng ngisi. Why are you here? Tanong ko kay Drew na ngayon nakatayo na sa harapan ko. Nandito na naman kasi siya, para kasing di naman lang siya natakot na mahuli kami ni Lucille. Tabi tayo matutulog, mi vida. Sagot niya sa akin. Pero paano si Lucille? Tanong ko sa kanya. Tulog na siya and don't worry, dahil may kasama naman siyang matulog. Nakangising sabi niya sa akin. What have you done? Nothing. Pero mapagbigay kasi akong kaibigan. Nakangiting sagot niya sa akin. Safe lang ba siya? Of course, mi vida. Nasa heaven na siya. Anong heaven? Relax, nasa heaven na. Gusto ko rin pumunta doon.
Nakangisi pang sabi niya sa akin. Hoy, tigilan mo ako sa heaven na sinasabi mo ha? Baka mamaya, ibang heaven ang nakipag-sex ba siya sa iba? Tanong ko sa kanya. Nang maintindihan ko na ibig niyang sabihin, mabilis akong tumakbo, papunta sa kama at nagtalokbong ako ng kumot. Hiyang-hiya ako, shit naman kasi. Kakaiba na kasi ngayon dahil nagbibiro na siya. Naramdaman kong tumabi siya sa akin at inalis niya ang kumot. Mi vida, tawag niya sa akin. Inaantok na ako. Saad ko pa sa kanya. Later ka na matulog, may pupuntahan tayo. Saan? Tanong ko sa kanya at inalis kong kumot. Sa heaven. Nakangising sagot niya. Nakakainis ka naman eh. Hinampas ko ng bahagyang balikat niya pero tinawanan lamang niya ako. Hindi kasi pwedeng sila lang. Dapat tayo rin. Nangaakit pang sabi niya sa akin. Hindi ka ba pagod? No, I'm not. Kaya ko pa kahit ilang rounds. Nakangising sagot niya sa akin. Okay. Make sure hindi mo ako pupuyatin kasi kawawa si baby, sabi ko sa kanya. Nakatingin siya sa akin at dahan-dahan lumapit. Sobrang lapit niya at nalanghap ko mabango niyang hininga. Mas lumapit pa siya hanggang sa tuluyan na naglapat ang mga labi naming dalawa. Malambot at masarap ang labi niya. He kissed me like he's teasing me and I liked it. Nagbibigay excitement sa aming dalawa ang dahan-dahan galaw ng labi niya. Matulog ka na ha? May kailangan pa akong gawin. Nakangiting sabi niya sa akin. Okay po. Inaantok na sagot ko pa sa kanya. Pinahiga niya ako at pumasok siya sa loob ng banyo para kumuha ng towel. Nilinis niya ako hanggang sa hindi ko na kinaya ang bigat ng mga talukap ng mga mata ko. Nagising akong wala na sa tabi kong asawa ko. Katabi ko siya kagabi. Siguro kasama niya ngayon si Lucille.